Lalong sumabog ng ulo ko sa mga naririnig ko mula sa kanya, lalo na sa balak niyang gawin dahil hindi ako pabor dito. Hindi ako pwede magtagal kasama siya sa loob ng opisina na ito, lalong-lalo na't paiba-iba ang sinasabi niya. Kanina sinisingil niya lang ako ng halik hanggang sa ideklara niyang girlfriend umano na niya ako, and now, manatili dito at hintayin siyang matapos. So what's next? Matalim ang mata na tinapunan ko ito ng tingin at inirapan. Naiinis ako sa kabalasan na inabot ko ngayong araw. Sa susunod nga, hindi na ako magsisipag dahil baka mapahamak lang ulit ako gaya nito. Wala akong nagawa nang naupo siyang parang hari sa upuan niyang pangmayaman. Naiwan ako nakaupo sa sofa at hindi malaman ang gagawin. Saglit pa ay may pumasok na babaeng may dalang pagkain. Siya din ang babaeng naghatid sa akin dito. Siguro yung secretary na lalaking walang ibang ginawa kundi inisin ako sa araw na ito. Miss, pwedeng sumabay sa iyong palabas? Pabulong na tanong ko. Kita ko kung paano siya natigilan at lumikot ang mga mata pero hindi nagawang tapunan ng tingin ang lalaking nakatutok ang atensyon sa ginagawa nito sa harap ng magarang office table. Make it fast and get out! Malakas at pasigaw na sabi nito sa natatarantang babae sa harap ko. Nakakaunawa na tumango ako habang pilit ang ngiti dahil ayoko naman na ako maging dahilan kung bakit siya papagalitan ng halimaw na kasama ko dito. Tumayo ito at lumapit sa akin matapos na iwan kami ng babaeng mabilis pa sa kisap mata na nawala sa paningin ko. Utos nito. Para talaga siyang hari kung umasta na hindi pwedeng hindi susundin. Baka may lason pa yan, huwag na. Di naman ako nagugutom. Sabi ko. You haven't eat yet, but you have enough strength to disobey me. Naiiling na bulong nito pero narinig ko. Kunot noon na tiningnan ko siya. Paano niya nalaman na hindi pa ako kumakain ng tanghalian? Marunong ba siya magbasa ng isip ng tao? Late na kasi akong nagising kanina, tapos panay pa kaming daldalan ni May, kaya tanging tinapay lang ang kinain namin kanina bago ako umalis sa hostel na tinutuluyan namin para ihatid ang mga bulaklak na order ng lalaking ngayon ay nakatitig na naman sa mukha ko. Kapag hindi ka kumain, ikaw ang kakainin ko. Seryoso na sabi nito. Bubulong-bulong na binuksan ko ang takip ng pagkain sa harap ko. Bigla tuloy ako nagutom dahil kumalam ang sikmura ko. Mabuti na kainin ko ito nang makabawi naman ako sa pang-aasar sa akin ng lalaking kasama ko. Siguro mahal ito, kaya gumastos siya. Pero sa naisip ko'y natigilan ako at napatingin dito. What? Tanong nito sa akin. Siguro naman libre na ito. Baka singilin mo ulit ako kapag kinain ko ito at mabaon na ako ng utang sa'yo. Dahil panigurado na mahal to. Walang preno na sagot ko. Natawa ang lalaking kaharap ko na tila ba katawa-tawan sinabi ko. Napatitig na lang ako dahil marunong naman pala itong ngumiti kahit papaano. So nagbuka siyang tao sa paningin ko. Kakaiba ka talaga. Naiiling na sabi nito. That's it. Hindi pa rin ako kumakain. Sabi nito sabay abot ng kutsara sa tabi ko na hindi ko naiwasan na magkadikit ang mga balat namin. Namula mukha ko at bumilis pang lalo ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko aatakihin ako sa malakas na presensya na lalaking ilang pulgada lang ang layo sa akin at nakikihati sa pagkain na nasa harap ko. Kung hinihintay mo na subuan kita para kumain ka, pwede naman. Basta handa ka sa kapalit na hihingin ko. Halos pabulong na sabi nito. Nanayo na yata ang lahat ng kaliit-liitang hibla ng balahibo sa katawan ko sa sinabi nito. Kaya nanginig ang kamay ko at wala sa sariling mabilis na isinubo ang pagkain na nadampot ko. Masarap? Tila batang tanong nito. Walang lasa? Nakangawi na sagot ko. Mukhang kasing masarap at mabango pero kakaiba ang lasa ng hilaw na broccoli na naisubo ko. Shit! Narinig ko sabi nito at dinukot ang cellphone. Mabilis na may tinawagan nito at hindi ko maintindihan dahil hindi naman Ingles ang salitang narinig ko. Nagulat na lang ako nang sinamsam nito ang lahat ng nasa lamesa at dinala sa sulok saka walang abog na itinapon sa basurahan. Just wait for a while. Umorder na ako ng pagkain na magugustuhan mo. Narinig kong sabi nito. Bakit may tinapon lahat? Kulay na hilaw lang yung natikman ko pero siguro naman masarap yung ibang halo noon. Naguguluhan na tanong ko pero hindi ito sumagot at nilagok lang ang tubig na mabilis na inabot nito. Malapit na talaga ako mabaliw kasama ito. Ilang sandali pa lang ako nandito pero daig ko pang ilang taon na namomroblema sa paiba-ibang ugali nitong kasama ko. Napailing na lang ako. Ano bang problema niya at para siyang batang may tantrums na basta nalang tinapon ng mga pagkain dahil lang sa sinabi ko? Hindi kaya may sayad siya talaga kaya ganito ugali niya? Ang malas ko naman at siya pa ang nahalikan ko sa mall.
Nakakaloka talaga ang mga mayayaman. Wala silang pakundangan na itapon ng mahal na pagkain na iyon. Samantalang maraming bata sa kalsada nagugutom at di walang kakayahan na bumili ng matino at maayos na mailalaman sa sikmura. Para akong isang maliit na batang walang magawa kundi sundin ang gusto na lalaking kasama ko. Kaya nanatili ako dito sa loob ng opisina niya kasama siya habang hinihintay ang panibagong pagkain na ihahatid dito sa amin. Kahit paano na may gumaan ang pakiramdam ko dahil nanahimik ulit siya sa sulok habang muling naging abala sa ginagawa nito. Napansin ko na napakaikli ng pasensya niya. Nakakatakot siyang maging amo kaya naiintindihan ko ang takot at kaba ng babaeng pumasok dito kanina. Saan ang banyo dito? Tanong ko. Hindi na kasi ako makatiis dahil heto na naman ako at kailangan na gumamit ng banyo. There, right side, first door. Turo nito. Hindi na ako sumagot at agad na pumasok sa pintuan na sinasabi nito pero napatanga ako sa lawak at ganda ng silid na pinasukan ko. Hindi ko akalain na may ganito kagandang silid pala sa loob ng opisina niya. Kakaiba talagang isang ito dahil ngayon lang ako nakakita ng opisina na may sariling private room na gaya nito. Sa bagay, mayaman siya at nagagawa ang gusto. Nilibot ko ang paningin ko at pinili na pumasok sa isa pang pintuan pero agad din ako lumabas dahil ko pa ang nakatapak sa loob ng high-end shopping mall sa ayos ng wardrobe na napasukan ko. Ang hirap naman ng ganito kalaki lugar. Magbabanyo na nga lang, maliligaw pa ako. Bulong ko habang patungo sa isa na naman pintuan. Sa wakas tama na ako dahil bumungad sa akin ang shower room na pinasukan ko hanggang sa mahanap ko ang pakay ko. Nakakahiya na tumapak dito dahil sa ganda at linis nito. Baka kahit alikabok ay hindi makapasok man lamang dito dahil napakabango ng amoy na pumupuno sa baga ko. Parang ayaw ko na tuloy lumabas dito. Ayos na ako matulog sa kahit sa sahig ng banyo na ito. Napangiti tuloy ako habang naguhugas ng kamay at inaamoy ang sabon na gamit ko. Ako ang klase ng tao na na-appreciate na sobra ang ganitong lugar. Mahilig kasi ako sa air freshener dahil nakasanayan ko na iyon sa spa. O sa bagay, mabango naman ang loob ng opisina niya pero mas nagustuhan ko ang amoy ng banyo at silid nito. Ang sarap ng lavender scent nang pumasok sa ilong ko at nagawang kumalma ng naguhurumentadong puso ko. Malakas na katok ang bumulahaw sa naglalakbay kong diwa. Kaylin, ayos ka lang ba dyan? Katok na masungit habang nasa labas ng pintuan. Yeah, bakit? Sagot ko sa mabilis na binuksan ng pintuan at agad na lumabas. Mutikan ko pa itong mabangga dahil nakaharang na naman siya sa daan ko. Baka kasi kung nakatulog ka na, ang tagal mo na sa loob. Walang emosyon na sabi nito na sinimangutan ko. Daig niya pa si May na nakabantay sa lahat ng sulok at bawat kilos ko. Nakahanda na pagkain. Lumalamig na kasi. Sabi pa nito sa kanauna na lumakad palabas ng silida. Literal na lumaka ang mga mata ko sa nakita ko ng mga pagkain sa harap ko. Sigurado na makakakain ako ng marami dahil masarap ang mga pagkain na nasa harapan ko. May spaghetti, fried chicken, kanin at ilang putahe ng ulam ang naghihintay sa akin. Agad na dinampot ko ang hotdog at tinikman. Ang sarap naman itong hotdog na binili mo. Sabi ko sa muling kumagat at napapikit pa ako. Ang juicy kasi at may cheese pa sa loob. Siyempre pa, paborito ko ang ganito kaya na-appreciate ko ng sobra. Panay umuya ko nang napabaling ang paningin ko sa napalunok na kasama ko sabay lagok ng tubig. Gusto mo rin ba? Tanong ko na makitang nakatingin lang ito sa akin. Shit! Narinig ko na lumabas na naman sa bibig nito. Kanina pa siya panay ang mura. Hindi ko alam kung para sa akin ba yun dahil ako lang naman ang kasama niya. Natulala na lang ako nang abutin nito ang bato ko at halikan na namang bigla. Gusto kong umalma dahil kumakain ako pero mas nagulat ako nang mabilis na nakuha nito ang hotdog na kinagat ko at nginuya habang nakatitig sa mga mata ko. Patawarin sana ang makasalanang mata at isip ko dahil bigla nilang iba ang pumasok sa utak ko habang nakikita siyang ganito. Ang hot niya kahit mukha siyang laging kakain ng buhay na tao. Ayan, sa'yo na yan. Hindi yun ang aagaw ko nang nasa bibig ko. Nahiya na sabi ko, sabay lagay ng pagkain sa pinggan na naabot ko. Wala naman itong imik na kumain kasabay ko at payapa kaming natapos na tila ba sanay na akong ganito kami. Ako na bahala dito. Tapusin mo na trabaho mo na makauwi na ako. Sabi ko, para akong mabait na asawa na nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Sa dami ng natirang pagkain na hindi ko alam kung saan ilalagay ito dahil sayang naman kung itatapon ko lang. Mabuti na lamang at may nakita kong ref sa loob ng kusina na pinasukan ko kaya maayos na inilagay ko ang mga iyon sa loob. Kung iisipin, hindi mo akalain na parang bahay na pala ito sa ganda ng opisina ni Nicolo.
Kahit hindi na nga siya umuwi ay ayos lang pala dahil nandito na ang lahat ng kailangan niya. Naupo na lang ako sa sofa at tinawagan si May. Ang tagal mo naman bumalik. Nagluto na ako. Sabi ng kaibigan ko na sumagot ito sa tawag ko. Tipikal na madaldal na si May na hindi man lamang ako nakakasagot pa ng hello ay dumaldal na ito. Kumain na ako. Tipid na sabi ko. Nahihiya ako sa kaibigan ko dahil alam ko na naghihintay sila ni Angel sa akin. Ganun ba? Sige, kami na lang ni Angel. Pasalubong ah. May pera ka bandala na pambili ng bucket meals? Tanong ni May. Hindi na kasya eh. Pabayad ko sa grab car mamaya ang meron ako dito. Napabuntong hininga na sagot ko. Sayang naman kasi na hindi man lamang ako nagdala ng extra na pera. Sana pala'y naibili ko ang request ni May. Pagkakataon ko na sana iyon para mag-food trip kami since bihira kaming lumabas. Dahil wala naman ako magawa kundi hintayin ang lalaki may hawak sa akin ngayon, kaya isinandal ko na lang ang ulo ko sa armrest ng sofa. Inaanto kasi ako lalo na't malamig ang buong silid. Bagong kain at ang lambot ng sofa na kinaupan ko. Namalayan ko na lang na iba na ang kinaroroonan ko nang magising ako. Napamulagat na lamang ako nang bumulaga sa mga mata ko ang malapad at malambot na kama na hinihigaan ko habang nababalot ng makapal na kumot. Napailing na lang ako. Kailan pa ako naging tulog mantika at hindi ko man lamang naramdaman na binuhat na pala ako dito ni Mr. Sungit. Dahan-dahan akong bumaba sa kama at lumabas ng silid habang nakapaa. Wala akong pakaalam sa dahilan niya. Nasa kanyang kargamento at pananagutan na niya iyon. Tell them to pay me or else it will cost your damn life. Malakas na bulyaw ni Mr. Sungit ang narinig ko sa taong kausap nito sa telepono. Tatalikod sana ako pero malas ko na mabangga ako sa gilid ng pintuan kaya nauntog pa ang noo ko. Oh shit! Malakas na sabi pa nito sa mabilis na humakbang at lumapit sa akin. Bakit bang tanga mo minsan? Iratableng tanong nito na sinuri ang mukha ko. Naningkit ang mata ko sa narinig ko. Anong karapatan niyang pagsalitaan ako ng ganoon, samantalang hindi ko naman siya pinilit na manatili ako dito? Inirapan ko ito sa mabilis na naglakad papunta sa main door ng opisina nito pero nakalak pa rin talaga ito. Gigil na binalikan ko si Nicolo at hindi na ako nakapagpigil at inaway ko na talaga siya. Kung galit ka sa kausap mo, huwag mo ako idamay. Isa pa, pauwiin mo na ako dahil hindi ko naman gusto na nandito kasama mo. Lalong hindi ko rin ginusto na mabangga sa pista na pintuan na yan para sabihin mo akong tanga. Tuloy-tuloy na litanya ko habang nakaduro dito. Napangisi lang ito sa kaginulo ang buhok ko. Ang sarap pala magkaroon ng girlfriend lalo na kapag para kang tigre sa harapan ko. Marami tuloy ko naiisip na paraan para mapaamo ka. Amused na sabi lang nito. Konti na lang mababaliw na ako. Ilang eksena pa at bibigay ng utak ko sa lalaking ito. Remember the deal? Hindi ka uuwi nang hindi mo ako hinahalikan. Parang batang nakakaloko na sabi nito. Hindi naman siya mukhang nagbibiro lalo na at seryoso ang pagkakasabi niya noon sa akin. Kapag ba ginawa ko iyan, sure na pauuwiin mo na ako? Tanong ko. Depende kung satisfied ako. Nakasimangot na tumingkayad ako at inabot ang batok nito. Ramdam ko ulit ang kakaibang pakiramdam at malakas na kabog ng dibdib sa muling paglapat ng mga labi namin. Napaungol na lang ako nang pumulupot ang braso nito sa bewang ko at niyakap ako ng mahigpit. Sa tangkad niya ay halos mangali ang batok at leeg ko. Lalo na't gigil na naman niyang hinahalikan ang labi ko. Nanginginig na napaungol ako nang maramdaman ko na pumasok ang kamay nito sa blouse na suot ko. Sa ilang taon na relasyon namin ni Joel ay hindi ko siya hinayaan na humantong kami sa ganitong tagpo. Napahawak nila ako sa balikat niya nang buhatin ako at mabilis na nadala sa loob ng silid na pinanggalingan ko. Naalarma ako na sumayad ang hubad na likuran ko sa malamig na kama dulot ng malakas na buga ng hangin na nanggagaling sa aircon ng silid. Hindi ko na naituloy sasabihin ko sana nang mabilis na sinunggaban nito ang labi ko at siniil ulit ng maalab na halik. Napapikit ako habang inaagiw ang utak ko at nagtatalo ang isip at puso ko. Malakas na tinapi ko ito sa balikat nang sumiksik siya sa leeg ko at sinipsip na naman ang balat ko. Wala na akong tiwala sa kanya dahil alam ko na naman ang resulta nito oras na hinayaan ko siyang ipagpatuloy ito. Halik lang ang usapan natin, hindi adlapain ako. Malakas na sabi ko. Malakas na buga ng mainit na hangin ang tumama sa leeg ko matapos na magpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. Ayos lang naman, umabot tayo dito dahil girlfriend kita. Walang gatol na sabi nito habang hinahalik-halikan ang leeg ko. Diyos mio, nag-deliver lang ako ng bulaklak. Hindi ko naman hinangad na pati pala sarili ko ay sangkot sa delivery na ginawa ko.
Kung siguro'y nanahimik ako sa sulok ng hostel, wala akong gulo na kinasangkutan na gaya nito. Seryoso ka ba talaga na girlfriend mo na ako? Bigla'y tanong ko. Yes, kaya mula ngayon, akin ka lang at lahat ng ito. Mapang-angki na sabi nito habang nakasiksik ang muka sa pagitan ng leeg at balikat ko. Natigilan ako. Ako kanya na? For real ba talaga? Hindi kaya tulad ko ay nababaliw na din siya? Gosh, anong gulo ang pinasukan at kinasangkutan ko sa mga oras na ito? It feels like forever waiting for her to come and enter my door, kaya naman inaliw ko ang sarili ko dahil kanina pa ako palakad-lakad dito sa loob ng opisina ko. I hate this intense feeling dahil pa nito ang pakiramdam ko kapag napapasabak ako sa bakbakan, oras na binalikan o sinugod ko mga traidor na mga kalaban ko. Excitement, anticipation at halo-halong pakiramdam ang nararamdaman ko. Kanina pa ako hindi mapakali at natataranta ako nang tumunog ang intercom ko. Sir, she's here. Nasa lobby na pong hinihintay mo at paakyat na po dito. Magalang na sabi ng secretary ko matapos kong sagutin at pakinggan ang tawag nito. Alright, let her in. At ayoko na kahit na ano istorbo. No calls, no meetings, and no visitors. Matigas at seryoso ang boss na utos ko. Yes, sir. Sagot nito sa mabilis na pinutol ang tawag. Agad na napatayo ako at pumasok sa dressing room ko para tingnan ang sarili ko. Langya, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Salubong ang kilay na sabi ko habang nakatitig sa refleksyon ko sa salamin at sinipat na mabuti ang ayos ko. Typical businessman looks. Formal attire with black coat. Agad na lumabas ako ng silid na malimit ay gamit ko kapag nagkataon na hindi ko magawang umuwi sa bahay ko dahil hindi ko natapos ang trabaho. Sinipat ko ang relo sa braso ko at mabilis na lumabas hanggang sa natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa harap ng glass wall kung saan natatanaw ko ang buong lungsod. Nahigit ko ang hininga ko nang marinig ko ang boss nito. Finally, she's here. Salitang dumaloy sa isipan ko pero hindi ko nagawa na sabihin dahil para akong tanga na pilit na kinakausap ang sarili ko. Hindi ko kasi may paliwanag ang nararamdaman ko. Ginawa ko ito para makumpirma ang hinala ko na posibleng nagkakagusto na ako sa babaeng ito. O baka pure lust lamang dahil for the first time nagawa niyang akitin ako ng todo. Sir, malakas na tawag nito na ikinalingon ko. Kita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya nang makita ko. That's great. Yun talaga ang expression na inaasahan ko. This time siya naman na magugulat at hindi ako. Gusto ko siyang paglaruan na parang kuti ngayon sa opisina ko pero nagbago iyon nang salubungin na naman niya ang mga mata ko. Walang sino man ang nangahas na gawin ito sa akin na hanggang ngayon ay buhay pa at nakatayo gaya niya sa harapan ko. Kaya maswerte siya na humihinga pa at ngayon ay malayang nakatingin sa akin. Amused na nakatingin ako dito habang buong tapang na sinasalubong niya ang mga mata ko na alam kong kinatatakutan ng lahat ng tao sa paligid ko. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Parang may kung ano na humihigop sa diwa ko at ipinasok niya sa sistema ko. Weird. Tama. Ganoon nga ang nararamdaman ko kaya hindi ko mapigilan ng paulit-ulit na halikan siya dahil kanina pa ako nagtitimpi. Inaakit kasi ako ng pink niyang labi. May nalasahan pa akong flavor na mas lalo naging addicted sa panlasa ko. Napangiti ako nang bumalik siya matapos nasubukan na lumabas at takasan ako. Siniguro ko na sa pagkakataon na ito, ako ang may control at wala siyang magagawa kundi ang sundin ang lahat ng gusto ko. I feel so pleased nang magawa ko nga iyon. Para siyang mabait na girlfriend ko na sinusunod ang gusto ko habang abala ko kunwari sa trabaho pero nasa kanya nakatutok ang atensyon ko. Lihim na napangisi ako sa naisip ko. Tama, gagawin ko siyang girlfriend since may pagkakataon na ako. Hindi siya makakauwi hanggang hindi niya nalalaman na sa akin na siya mula ngayon. Tom, Nico, ano naman pumasok sa utak mo? Naiiling na tanong ng kabilang bahagi ng utak ko. Ang plano ko ay pahirapan siya pagpasok dito pero ako itong parang tanga na biglang nagbago ang isip ko nang nagkaharap na kami. Sa dami ng responsibilidad na meron ako, tanging babae at alak lang ang pwede kong pagbalingan. Pero pinili ko ang huli dahil may trust issue ako sa lahat ng tao sa paligid ko. Pakiramdam ko lahat ng babae ay lalapit lang sa akin dahil may kailangan ito. Either patayin ako o puno lang ng init sa katawan.
Ang dami mga modelo at slotty ng mga babae ang nagtangkal lumapit sa akin pero ni isa'y hindi sila nagtagumpay. Ayoko matulad sa daddy ko na papalit-palit ng babaeng dinadala sa bahay dahilan para masira ang pamilya namin at mauwi sa kanyang malagim na kamatayan. Well, it serves him right. Tama lang sa kanya iyon dahil paulit-ulit niyang niloko ang mommy ko na naging dahilan sa pagkalulong nito sa ipinagbabawal na gamot. She chose to ruin her life para ipakita at ipamukha sa walang hiyang tatay ko na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Lumaki akong puro away at hindi uso ang salitang pagmamahal. Parehong naging selfish ang mga magulang ko at piniling gawin ang kani-kanilang gusto hanggang sa pareho na silang hindi na makaahon ng tuluyan. Paulit-ulit na na-overdose ang mami ko na kamuntikan ng maging dahilan ng kamatayan nito. Siya na lang ang kinapitan ko para maging mabuti ang takbo ng isipan ko dahil masyado nandurog ang pagkatao ko sa nakita kong kalagayan nila noon. Pinili kong maging matatag para sa mami ko at ipakita sa kanya na hindi siya nag-iisa at meron pa na isang ako sa tabi niya. Pero mas lalong lumala ang kondisyon niya hanggang sa dumating ang araw na tila sumuko na siya sa mundo matapos mapatay ni Sydney ang manloloko na tatay ko. Woman can ruin and crush you in just a blink of eye. Paulit-ulit na nakatatak na ito sa utak ko pero bakit hindi yata applicable ang salitang ito kay Kaylin kahit pamalinaw na sa akin na ginamit niya lang ako para pamukhaan ang manloloko na ex-boyfriend nito. Nasa malalim akong pag-iisip nang tumawag ang secretary ko at sinabing nandito na ang pagkain na in-order ko. Hindi ko kasi nagustuhan ang hilat siya na muka ni Kaylin matapos kainin ang pagkain na isinubo nito kaya nabuwisit ako at itinapon ko sa basurahan. Ako mismo susunog sa walang kwentang restaurant na naghatid ng walang kwentang pagkain na iyon dito kanina. Napangiti ako na makita ang pagkain na inayos ng secretary ko. Madilim ang mukha na tiningnan ko ito dahil natulala siya na makita na nakangiti ako. Bakit nga naman hindi? Kahit kailan hindi pa niya ako nakitang ngumiti dahil laging formal ang mukha ko sa harap ng lahat ng mga taong nakausap ko at hindi exception doon ang tulalang secretary ko. Hindi na ako nakatiis at pinuntahan ko si Kaylin sa loob ng silid ko. Mukhang natagalan siya kaya hanggang ngayon nandoon at hindi pa rin nakakabalik. Kung sa iba baka nanginginig na siya sa takot sa paanan ko dahil ayaw na ayaw ko sa lahat ay ang naghihintay ako. Pero kakaiba ang babaeng ito na tila walang pakialam sa mundo. Lihim na natuwa ako na makita siyang masaya matapos makita ang mga pagkain na nakalatag sa mesa. Natigil ang iyon nang damputin nito ang hotdog at mabilis na kinagat saka napapikit na tila sarap na sarap habang sinasabi na masarap ang hotdog na kinakain nito. That scene have huge impact on me. Hindi lang sa akin dahil maging sa biglang tumigas na bagay sa pagitan ng dalawang hita ko kaya hindi ako nakapagpigil at nahalikan ko ito hanggang sa makuha ko sa bibig nito ang hotdog na kinakain niya. Katakot-takot na tensyon at pagpipigil ang inabot ko kaya nanahimik ako hanggang sa matapos kaming kumain. Laking pasasalamat ko na lang na nakatulog siya kaya binuhat ko at dinala sa loob ng silid ko. Great, she's so fit on my bed. Parang gusto kong humiga katabi nito pero nagpigil ako at agad na lumabas kaya binalikan ko ang trabahong naghihintay sa akin. Kailangan ko ng distraction dahil nababaliw na ako sa mga pumapasok na kung ano-ano sa utak ko. Madilim na namagising siya. Alam ko na kanina pa nag-uwian ang mga empleyado ko maliban sa personal security ko at sa security ng building na pag-aari ko. High-tech ang lahat ng nakakabit na spy camera sa lugar na ito. Lahat ng CCTV ay may kontrol ako kaya high security ang building na pag-aari ko. Gigil na sinugot ko ang tawag ni Rogie matapos ipaalam nito na may problema na naman umano sa delivery ng trailer na puno ng kargamento. Nagliliyab ang mga mata sa galit at malakas ang boses na kinausap ko ito dahil sunod-sunod na naman ang problema sa transaction ng mga tauhan ko. Mukhang hindi ko na nagugustuhan ito at naghihinala na ako na may tao na namang nasa likod nito at sangkot sa lahat ng problemang kinasasangkutan ko. Lihim na nagpaimbestiga ako. Hindi ko nahahayaan na magtuloy-tuloy pa ito. Malakas ang kutob ko na may gagong naglakas ng loob na sumabotahe sa bawat transaction ko at nasa bakuran ko lang siya. Hindi ko pa naibababa ang tawag ni Rogie nang makarinig ako ng malakas na kalabog. Lalong nag-init ang ulo ko nang makitang sapo ni Kaylin ang nauntog ng noo niya, kaya hindi ko napigilan na hindi magbitaw ng salita dito. Akala ko mananahimik ito pero nakalimutan ko na iba pala ang babaeng ito at sinagot-sagot pa ako.
Kung iba-iba lang ay bumulagta na siya sa harapan ko at naliligo sa sariling dugo. Lalo pat wala akong pasensya sa mga ganitong pagkakataon na mainit ang ulo ko. Pero nagbago ang sitwasyon matapos na sabihin nitong uuwi na siya. Napangiti ako ng lihim nang makita ko kung paano lukot ang mukha nito matapos marinig ang kondisyon ko. Gusto kong palakpakan ang sarili ko matapos niyan tumingkayad at abutin ang bato ko. That's great. Masunurin siya kahit na nagmamaktol sa harap ko, which is na-amuse ako ng todo. Here we go again. Naramdaman ko na naman ang same feeling at excitement nang lumapat ang labi niya at halikan ako, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinapit siya sa bewang at hinalikan sa paraang gusto ko. In just a minute, nawala ang init ng ulo ko na never ko pang naranasan sa buong buhay ko kahit pa uminom ako ng alak. I'm so ready to taste her. And she seemed fine with it pero nagkamali ako na magreklamo ito at sinabing halik lang ang usapan kaya wala akong magawa kundi ang tumigil at sundin ito. For the first time, hinayaan ko isang babae na kontrolin ako at pigilan na gawin ang gusto ko. Isang bagay ang unti-unting na-realize ko. She is dangerous more than I know. Para siyang kuting na inosente pero malatigre kapag nagbagong anyo. Women nowadays are unpredictable. Tinapi ko ulit ang lalaki na kasiksik ang mukha sa leeg ko. Para nakasakong bato na hindi makagalaw dahil bukod sa nandoon siya ay para siyang batang mahigpit na nakapulupot ang braso sa bewang ko. Mabuti na lang at malakas ang aircon ng silid na ito dahil kung hindi baka nasunog na ako sa init ng balat naming pareho. Yang kamay mo! Malakas na sabi ko dahil napaiktad ako. Dumapo kasi ito sa kanang dibdib ko at tila curious na pumipisil. Hindi ko naman magawang bumangon dahil nakadaga ng hita niya sa maliit na katawan ko. Tapos ganito pa ang posisyon namin dalawa. Uy, ano ba? Hindi ito umimik at bumuntong hininga lang sa leeg ko. Magulo ang nalalabong isip ko dahil sa tanang buhay ko ay ngayon lang nangyari sa akin ito at sa isang estranghero pa na gaya niya. Kung si Joel nga hindi kami umabot sa ganito, pero ang isang ito para siyang kulang sa aruga na inangkin ako ng walang pasabi. Isang malalim na buntong hininga pa ulit ang pinakawalan ko dahil wala akong ibang magawa kundi manahimik at hayaan ito. Wala akong pagpipilian dahil siyang may kontrol sa bawat sulok ng lugar na ito. Are you hungry? Tanong nito. Hindi, pero kailangan ko na talagang umuwi. Kinakabahan na sabi ko. Natatakot ako na hindi siya pumayag at ikulong ako dito ng tuluyan. Walang nakakaalam kung nasaan ako kaya kahit hanapin ako ni May ay hindi nila ako matatagpuan kung sakaling may gagawin siyang hindi maganda sa akin, lalo pat nakalok ang pintuan ng opisina niya. Sa naisip ay kinabahan ako ng sobra. Siguro naman kasing walang mangangahas na basta pumasok dito dahil ramdam ko na lahat ay takot sa kanya sa lugar na ito. Sige, magbihis ka na. Ihatid kita. Seryoso na sabi nito sa kabahagyang lumayo sa akin. Mabilis pa sa 4:00, nakabangon ako at binalikan sa loob ng opisina nito ang damit at panloob na basta na lang niya tinanggal sa katawan ko. Iba na ang suot nito na lumabas dahil naka-t-shirt lamang ito at maong na pantalon nang abutan ako naghihintay sa sofa. Pinili ko kasi na wag nang bumalik sa loob ng silid nito dahil baka magbago na naman ang isip niya at kung ano pa ang mangyari. Let's go! Sabi lang nito sa mabilis na humakbang palabas na ngayon ay nakabukas na pintuan. Walang imik na sumunod ako hanggang sa narating namin ang parking lot. Isang heavily tinted black na mamahaling sasakyan ang bumungad sa akin na agad nitong binuksan ang pintuan. Kahit siguro patayin ako sa loob nito'y walang makapapansin dahil sa parang binalot ito ng kadiliman. Napailing na lang ako. Bagay talaga ang sasakyan na ito sa lalaking kasama ko at seryoso na nagmamaneho. Parehong nakakatakot ang aura kahit pa magarang bagay at lalaki naman siya. Pwede ba akong dumaan sa McDo? Tanong ko na bumasag sa katahimikan namin dalawa. Saan yun? Tanong nito. Hindi ko alam at hindi ako pamilyar kung saan dito meron yan. Sagot ko dahil hindi ko naman alam ang lugar at daan na tinatahak namin. Bukod sa madilim na kasi hindi ko talaga gamay ang daan. Hindi ko nga alam kung bakit tila alam niya kung saan ako ihahatid na lugar. Bagay na nagtataka ako dahil hindi ko naman sinabi dito. What is it again? Baritono ang boses na tanong nito. Simpleng tanong lang iyon pero pumitlag ang puso ko. McDonald? Fast food restaurant yun. Sagot ko dito. Kumunot ang noon niya na para bang iniisip ang sinabi ko. You better eat real thing. Hindi yung galing sa fast food na hindi naman healthy. Sabi nito.
Nagpantingan tenga ko at nakasimangot na binalingan nito. Ako naman ang kakain at magbabayad, kaya ano ba problema mo? Piko na tanong ko. Sa lahat kasi ay ayaw na ayaw kong pinapangunahan ako pagdating sa fried chicken at spaghetti na gusto ko. Isa pa, ipinakiusap ng kaibigan ko na bumili ako ng bucket meal para sa kanila. Pagdadahilan ko. Hindi ito umimik pero may tinawagan nito habang nakakabit ang Bluetooth earpiece sa tenga nito. Track my location and find the nearest McDonald's in this area. Sabi lang nito na parang hari na inutusan ang kung sino. Saglit pa'y pinindot lang nito iyon at muli ay natutok ng atensyon sa pagmamaneho. Napangiti na lang ako nang tumigil kami sa tapat ng fast food chain na sinabi ko. Good evening, sir. Bati ng nakangiting babae sa drive-thru, saka tinanong ko anong order namin. Nataranta ko kaya sinabi ko ang laman ng isip ko habang iniisip na iyon ang paborito namin ni May. Oo nga pala, gusto rin ni Angel ng dagdag na gravy. Sabi ko pa. Binilang ko sa isip ko ang na-order ko at napakamot ako nang marinig mula sa babae ang amount na babayaran ko. Kulang palang pera ko. Wala sa sarili na sabi ko. Hindi pa kasi binibigay nitong kasama ko ang bayad sa bulaklak na dapat sana ihihiramin ko muna. Here. Abot dito sa babae at hindi na hinintay ang sagot saka itinaas na ang windshield ng bintana ng kotse niya at umusad sa sunod na station kung saan kinuha ang order namin. Ang bango. Napapikit na singhot ko sa amoy ng pagkain na inilapag nito sa likuran namin. May gusto ko pa bang bilhin? Tanong nito. Hindi ko alam kung bukal sa loob niya dahil masyado seryoso ang mukha at boss nito. Wala na. Yan lang naman ang biling ng kaibigan ko. Nakangiti na sagot ko. Since pinagbigyan kita, kahit ayokong kumain kanyan, sisingilin kita mamaya. Always remember, lahat ng bagay hindi libre at may consequences. Sabi nito.